iniibig mo ang Kristo, iniibig kapwa mo. Ikaw na umiibig at may liwanag, hindi po ba may kahihiyan ka? Gagawin mo ba'y humingi ng humingi? Gagawin mo ba yaong gagamitin mo yung kapwa mo dahil lamang sa buhay mo na miya't-miyay hihingi ka sa Kanya? At ang may takot sa Ama at mahal ng Ama at ang taong kumikilala sa Kanya, wala pong hingi ng hingi. Buhay po ba ang Diyos? Kung hindi ka man humingi, may nagbibigay sa iyo. Kaya hindi sasabihin mong mauubusan ka. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kaya pala ang tao'y natatakot na mabago. Baka magmahal ng magmahal lahat ng kayaman ay mauubos sa kanya. Taong katwiran po yun, di po ba? Sapagkat pag nilayan mo na lamang kung lahat ng tao'y nagmamahalan at mabuti ang ginagawa sa sanlibutan, mayroon po bang maghihirap magdurusa sa kahirapan? Hindi po ba't yung mayaman ay hindi mangangamka? Di po ba't ipaparte yung tamang partisyon sa kanyang kapwa? Lalo na kung ikay nasa pamayanin at pamahalaan. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, ikaw ang napag-atasang mataas ang katungkulan nang dahil sa pag-ibig mo sa kapwa mo, hindi bagat gagawin mo ang tama para sa iyong mga pinaglilingkuran? Kaya walang lalabas na mahirap, di po ba? Kaya lamang po mayroong dukha, mayroong pong lumalabas na mahirap. Sino po ba may gusto niyan? Ang Ama po ba? Walang gusto ang Ama na magkaganito ang tao. Kaya lamang po, ang kahabag-habag na pobre, alipin na siya, alipin ang kapwa niya, ayaw pang ibigay ang tama para sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang gusto ng Ama, yung magising mabuksan ang pag-ibig sa kapwa upang matupad ang tinura ng Kristo. Ibigay mo ang tamang bayad mo sa alipin. Buhay po ba ang Diyos? O halimbawa po, sino po ba ang gumagawa ng kaabusuhan? Hindi po ba yung mga walang hiya? Hindi po ba yung hindi marunong mahiya? Subalit kung marunong kang mahiya at may takot ka sa Ama, kahit labandera ka, magiging tapat ka. Kahit planchadora ka, magiging tapat ka. Kahit katulong ka, magiging tapat ka. Kaya ang katapatan mo, ang siyang magpapabago sa iyo ng buhay ay ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, labandera ka na nga, wala ka pang katapatan. Planchadora ka na nga, wala ka pang katapatan. Katulong ka na nga, alila ka na nga, alipin ka na nga, wala ka pang katapatan. Ang gusto mo lang ay ang sweldo, ang kukunin mo. Kaya yaon po ang binubukas ng Espiritu sa tao, yung pag-ibig na totoo, yung tapat na pag-ibig, upang ang nagiging pakinabang mo ay totoo. Paanong aasenso nga naman yung nagpapasweldo sa'yo kung wala kang alam kundi sweldo mo? Dapat kung paano ang paglago ng kanyang negosyo, iisipin mo rin na ikaw tauhan niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag kapwa naging matapat ang may-ari ng kampanya at ang mga trabahador, hindi po ba't kay gandang pagmasdan ng dahil sa pag-ibig? Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil sa pag-ibig, tapat ang guro sa estudyante. Nang dahil sa pag-ibig, tapat ang manggagawa sa pinaggagawaan. Nang dahil sa pag-ibig, kung kusinera ka, sasarapan mo para maraming kumain sa restaurant ng amo mo at lumago ito. Buhay po ba ang Diyos? Hindi yung dinadaya mo. At kung waiter ka naman o waitress ka, pagbubutihin mo ang pagsisilbi. Hindi yaong tatamad-tamad ka at hinihintay mo'y sweldo na. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang ibig sabihin ng Espiritu ng Ama at ng Kristo, yung katapatan ng dahil sa pag-ibig.
Nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagkasala. Yan po ang mali. Subalit kung dahil sa pag-ibig ika'y natuwid, tamang-tama sa iyo yan. Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil sa pag-ibig, tao'y naging tao. Subalit nang dahil sa pag-ibig na mali, maraming nabuhay ang nasakitan. Pagkat ang tao sa mundo'y nakaligaw. Buhay po ba ang Diyos? Dahil sa pag-ibig, tao'y nagsumaki na kanyang makamit ang pag-ibig na huwad. Subalit kung tunay ang iyong pag-ibig, walang masasaktan, walang iwan. Nang dahil sa pag-ibig, tao ay nabuhay. Nang dahil sa pag-ibig, Ama ay nagbigay ng inyong ganap na kaligtasan. Kaya taong mahal, magising ka. Buhay po ang Diyos! Buhay po ba ang Diyos? Salamat. Nakakakuha naman ang mga katang ito sa inyong murang edad, murang kaisipan. Nako, ikaw makulit ka. Hindi ka pumapasok. Sabi niya, hindi pa naman po pasukan na po, Kunching. Kahit na nung pasukan kung minsan kala ng magulang mo, pumapasok kayo pala hindi. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga kap, buhay po ba ang Ama? Salamat. Salamat kay Chairman. Salamat po sa inyong mga kaps. Maliwanag po, mahal na Chairman, kapag wala ka. Siya pang mga kiti. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda pong mga sinyalis ang kaloob ng isang pumanaw na kasaganaan po yan. Maliwanag na kasaganaan at tagumpay sa taong kikilala at ganap na tatanggap sa babagong lahat matutupad. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay liwanag at ang Diyos ay galak, bagamat tinuran ng Ama na siya'y liwanag at siya'y galak, subalit mayroon pa rin po na nasa dilim at naroroon pa rin sa lumbay ng buhay. Sino ang may gusto? Sino ang may gawa? Ang Ama po ba? Hindi. Ang taong mahal niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Nako, pag po binahagi sa inyong isa-isa ito, ay aabutin tayo ng anong oras. Subalit, kapag binahagi po sa inyo ng bahala na kayo, maging matapat lamang na may pag-ibig, sinisigurado ko pong kakasya ito lahat sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Ikaw na nakakuha ng ganito, magnilay ka. Ikaw ba ay mahirap sa palagay mo'y wala kang kwenta? Ikaw ba ay mangmang sa palagay mo'y wala kang kahulugan? Huwag, mahal ko. Kahit ang damoy may pakinabang din ng tao. Bakit? Kung hindi sa damong ito, walang nagbentang damo sa inyo. Tama po ba? At kung hindi sa damong ito, walang nabili sa supermarket. Po ba yun?
O sa mall pala daw. Mall. Uniwide. Sa Uniwide po ba ito? Uniwide. Oh, Uniwide. Sabi niya, ay, si Apo Kunching pala lang lahat yan. Siyempre po, tao si Apo Kunching, di po ba? Subalit, ang ama walang alam.